Ito yung aftermath ng bagyong Basyang guys. Dito po tayo sa Iligan City. Meron tayong i-rescue yung motor. So ngayon ang gagawin natin ay mag-home service tayo sa bayan. Meron tayong paanda rin na Rouser 180. Kawasaki Rouser 180 guys. Ito po ay nasa loob. Ito yan guys. Yan. Papasokin natin yan. At maghihintay tayo sa susi ng gate na ito para makapasok na tayo. So ito na guys. Nakapasok na tayo. So ito yung naging itsura ng ating motor na ayusin. Punong-puno ng putik. So andyan po tayo sa labas kanina. At ito tayo sa loob. So siyempre guys, ang gawin natin is i-drain yung oil. Tanggalin yung carburetor. So para ma-drain yung tubig. Pati ang gasolina ng kanyang tangke, i-drain din natin yan. Papalitan natin ng bago. At ang kanyang dalawang upuan, tatanggalin natin guys para makuha natin yung mga putik-putik na sa loob ng kanyang chassis. At ito na guys, kita nyo naman, tulad ng ating inasahan, puno nga ng putik ang loob ng kanyang chassis. So unti-untiin natin linisin yan para di masyadong madumi ang kanyang motor. Para mapaandar natin guys. So ito ng next step guys, is i-drain natin lahat ng mga gasolina sa loob ng kanyang tangke para mapalitan natin yan ng bago. So pati kanyang battery guys, linisin natin yan kasi napuno na po yan ng putik ang kanyang battery. Mas maigi kahit na sa tingin nyo walang tubig ang kanyang gasolina, mas maigi guys, tanggalin nyo yan kasi may potential na naluan niya ng tubig. Yan ang mitya, ang dahilan kung bakit magkaroon ng pagpalya ang ating motor kapag pinilit nating ibalik yung gasolina niya. Next naman ito guys, ang kanyang carburetor. Naanggalin natin yan for sure. Napasokan din niya ng putik at tubig ulan. Pati na yung spark plug ng dalawa niya guys, kailangan natin tanggalin para mapalabas natin ang tubig sa kanyang combustion. Lahat na po yan tanggalin guys na access ng tubig sa loob ng kanyang makina, pati ang kanyang cleaner ay tanggalin natin. So ito na guys, tatanggalin natin ang kanyang tangke since nandiyan natin lahat na ng tubig. So yan guys, tanggalan. Ganito kadami ang kanyang motor. Tapos ang gawin natin guys ay linisin natin ang kanyang loob ng kanyang air element box. Sure lang kung may tubig yan. Before yan guys, i-drain mo natin ang tubig sa kanyang makina. For sure may tubig ito. So yun, ganito ka dami ang tubig na pumasok sa kanyang makina. Buti na lang hindi ito naghalo. Kasi kapag ito ay naghalo, nagiging kulay gatas po ang resulta ng ating oil at tubig pag ito ay nakalabas sa ating makina. So ang advice ko nito guys na mas maigi, dalawang beses tayo magpalit ng oil. So kapag napalitan natin ito ng oil, kapag napaandar natin ito ng kahit dalawang oras lang, so magpapalit na naman tayo ng oil to make sure na hindi masisira ang mga bearing sa loob ng ating makina. Kasi po kapag ang mapasok nito ng tubig alat is siya pong dahilan kung bakit masisira ang ating bearing sa ating loob ng ating makina. So yun guys, next naman is yung carburetor at tatanggalin natin. Yung dalawang spark plug, tanggalin natin yun guys kasi for sure may tubig talaga ang kanyang combustion. So i-drain lang natin lahat ng laman ng kanyang makina guys, no? Hayaan natin yang katagas ang kanyang engine oil para maubos yan guys yung mga tubig na nakahalo dyan sa kanyang oil guys. So siyempre ang pinaka-importante is yung carburetor kasi sure ball tayo dyan na may tubig din yan at saka may kasama ang putik na rin. Ang pinaka-worst nito guys is yung air element box. Yun no, puno yan ng putik. Kanina nilisan ko yan. So dapat linisin natin yan hanggang maubos yung laman ng kanyang air element box. Yun guys, nalinisan natin at nakuha na natin yung tubig na nakastagnant dyan sa loob. At kahit yung mga makakapal na putik is nakuha na natin yan. So i-refresh pa natin yan o balikan pa natin yan guys kapag natuyo na ang loob. So natanggalan natin kanyang carburetor tulad natin inasahan. Nakapasok nga ang putik sa kanyang mga butas ng kanyang carburetor. Sana hindi ito masira guys at ma-rescue pa natin ang kanyang carburetor kasi magkaroon tayo ng problema kapag napasukan ng kanyang mga butas. So yan guys, pati tubig alat nakapasok din. So ito natin i-drain ang loob ng kanyang carburetor. So yun nga guys, tulad natin nasahan pa rin, tubig nga ang laman ng kanyang bowl. Ay, siyempre kailangan natin itong biyakin ang kanyang bowl at ang kanyang
diaphragm para malinis natin at makuha natin yung mga dumi sa loob na pumasok. So natanggal natin ang kanyang minjit. So kaya may butas yan sa gitna para makakapasok yung gasolina pataas guys, para makakuha ng gasolina ng ating piston yan, no? Kasi kapag na barahan yan, hindi andar ang motor at walang gasolina papasok sa ating piston. So ito yung CD niya guys, nalinis ko na rin yan, na patuyo ko na rin yan sa init kasi nabasa rin yan ang kanyang CDI box. Natanggal ko na rin ang kanyang muffler, puno yan ng tubig kanina. Tulad natin nasahan guys, makapasok talaga ang tubig sa ating muffler. Lahat na mga pwede pasukan ng tubig, tanggalin natin guys hanggat maaari. So yun guys, ang kanyang battery is nalinis ko na rin. Kabili na rin tayo ng bagong gasolina at saka bagong oil. Ilagay natin yan sa kanyang motor guys para mapaandar natin ito at nang matapos na. A few minutes later. At ito na nga guys, nabalikan natin ang kanyang tangke. Nalagay na natin ang kanyang engine oil na 1 liter. At syempre, na-refill na natin ang kanyang bagong gasolina. Kaya pwede na natin ito pandarin ang kanyang motor. Kailangan hindi natin nakabit ang kanyang muffler para marinig natin ang andar ng kanyang motor. At yun na rin ang kanyang air element guys. At pwede na rin ito nating ibalik maya maya kapag mapaandar natin. Kaya una natin ang kanyang susi. Let's go! At pwede na lang guys, hindi na pasukan ng tubig ang kanyang dashboard. Yun o, mandar agad guys. Success! Lang guys ang mga tips and advices ko kapag yung motor ay nag-experience ng ito scenario na bahaan, drain lahat ng dapat i-drain at palitan dapat ng palit. Maraming salamat at syempre see you sa next video. Ride safe, God bless. For today's video, Honda X-Ray 125 carb. Ito po ay nabahaan. Mga 2 buwan na ito nakatambay. Ito po ay dahil sa bagyong Basyang. Pagkatapos ng bagyong Basyang, itong motor nito kung saan ito nakaposisyon, ito na yung lugar kung saan siya nabahaan. Itong motor nito guys ay ngayon napaayos ng may-ari kasi nga dala rin is na-busy rin sila. So almost 2 months siyang hindi nakatakbo. So yan, marami na sa mga likabok, mga dumi. Pati yung gulong niya is flat na. Yung na kinalawang. So itong motor is marami na siyang mga likabok. Siyempre ang pinaka basic steps sa atin is tanggalin natin ang kanyang air cleaner. So ito na guys, tanggalin natin ang kanyang cleaner at makita natin sa sitwasyon ng kanyang karburador, yun o. So nagtuyo na ang kanyang putik sa bungangan ng kanyang karburador. Tanggalin natin ang kanyang karburador guys at try natin i-rescue kung malinis pa natin or need na ba natin palitan. Siyempre guys, itong air cleaner na yun, no? May putik din at nagtuyo na rin. Natanggalan natin ang kanyang karburador at ito ang naging resulta guys, yun o. Dahil sa matagal na paglinis, nasira ito dahil sa tubig ulan. So kapag tubig ulan guys ay nanatili sa ating karburador, asahan nyo kakalawangin talaga yan kasi maalat po ang tubig ulan. Sana ay may chance pa ito na paandar pa natin itong karburador ito. So ito na guys, ang take over sa kanyang bowl, wala nang gasolina kundi tubig na lang. So siyempre kailangan din natin linisin yan. Siyempre kapag mga ganitong senaryo guys, kapag nabahaan, matik na yan, naka-open ng ating brabula, automatic kapasok ang tubig sa ating combustion chamber. So need natin tanggalin ang kanyang spark plug guys para mapalabas natin ang kanyang tubig. Aside dyan is kailangan din natin tanggalin ang kanyang tambucho dahil automatic papasok din ang tubig kapag naka-open ang ating exhaust valve. For the meantime, tanggalin muna natin ang kanyang spark plug at i-pull out natin ang kanyang tubig. Pero kailangan natin pandarin itong motor ito guys na walang tambucho. So yun, itong spark plug na ito guys ay palitan din natin para iwas na ng aberya o titirik ang kanyang motor. So try natin kickstart. Yun no? Grabe ang tubig guys, no? Isang kickstart lang. Grabe ang talasik ng kanyang tubig. So kailangan ubusin natin ang lahat ng tubig dyan sa kanyang combustion guys. Yun. So medyo okay na siya. At least nakalabas na ang tubig. At syempre yung tambutso na lang ating tatanggalin guys. Alam ko meron ng tubig dyan kasi doon dumadaan ang tubig sa kanyang bunganga ng kanyang kanister. Papasok dyan sa elbow. Since wala namang butas dyan sa kanyang elbow guys. May butas lang doon malapit sa kanister. Pero since ito ay nakatambay ng almost 2 months, meron pa itong tubig sa loob ng kanyang muffler. So ang next natin gawin guys ay i-drain muna natin ang kanyang yung air cleaner, linisin natin yan. Takpan natin ang kanyang intake manifold.
Ang next na gawin guys, i-drain natin ang kanyang oil. Ito pinaka-importante guys na ma-drain natin ang kanyang oil para ma-check din natin kung ito ay nalubog sa tubig ang kanyang engine oil. Mas maganda nito no, para may iwasan talaga natin magkaroon ng kalawang ang ating mga bearing is dalawang beses tayo magpalit ng oil kapag ang ating motor ay nabahaan. So unang change oil, yung unang andar nating motor. Pagka 24 hours, is magdi-drain naman tayo ng oil. Ngayon guys, next naman is ang kanyang gasolina. Kahit ang ating gasolina ay hindi basta-basta napasukan ng tangke, much better magpalit po tayo ng gasolina. Kasi yung tubig po ay sikreto po mapasok yan kahit saan banda ng ating parts ng ating tangke. Mas maigi magpalit tayo ng bagong gasolina guys. Kasi iwasan natin na matirikan sa daran o magkaroon ng pagpalya ang ating motor. 1 hour later. At ito na nga guys, medyo isang oras din ang ating paglinis ng kanyang karburador. Kasi bumalik tayo sa ating shop, kailangan natin ng compressor. Kasi po ang yung mga putik na pumapasok sa kanyang karburador ay maaring hindi natin malinis ng tama kapag nandyan lang tayo sa area natin na trabaho natin. So kailangan may butas din ang kanyang jet. Tulad niyan guys, yan po ay sa kanyang needle. At ito isang jet din ito. Ay importante na meron siyang butas guys. Kasi kapag walang butas yan, walang minor ang ating motor at hindi siya mapatinon natin yon. Yung tambutsan guys, oh, pinutol ko yung kanister at saka kanyang elbow. At hindi ako nakamali. Yan po ang laman ng kanyang tambutso. Nagpalitan tayo ng bagong spark plug, oil at saka brake shoe. So yung may-ari pa bumili niyan. Nagpalitan ng brake shoe kasi nag-stack up ang kanyang gulong for sure. Maraming putik yan sa loob ng kanyang hub. So magpalitan tayo ng bagong brake shoe guys. So yun na. Hindi natin kinabit ang kanyang tambutso. Kailangan natin ikabit muna ang kanyang karburador. Ilagay ang kanyang engine oil. Ilagay ang kanyang gasolina. Saka natin paandarin guys. Yon. Okay. Siyempre kapag umandar na yan, kailangan natin yan wasingan. Kahit mga ano lang guys, mga bali-bali lang na paglilinis. So kaunting tubig lang. A few minutes later. At ito na guys, nakabit na natin ang kanyang karburador. So ito po ay sanay na tayo magkaroon ng problema sa kanyang karburador kasi nga maraming dumi na pumasok sa kanyang karburador. So ito lang muna ang nabili ni Bossing na oil kasi ito lang ay mura kasi palit siya next other day. So ang kanyang kanabutso guys, hindi natin kinabit at naglagay natin ng kanyang bagong gasolina. Sureball tayo dyan guys na wala lang tubig dyan sa loob ng kanyang tangke. At syempre since nakabit na natin yung gasolina, lagay natin yung gasolina, lagay natin bagong oil. Ang next naman guys is yung bagong spark plug natin na binili. Pwede naman ibalik ang kanyang naunang spark plug guys, pero mas better magagasto na tayo ng bagong spark plug para maiwasan talaga matirikan si Bossing sa kanyang motor kung sakaling gagamitin niya ito. Baka ito pang spark plug ang naging dahilan guys ng tirik ng kanyang motor. Total mura naman ang spark plug. So ito po ay home service guys. Malapit po tayo sa isang eskwelahan, isang high school, secondary school po. So dito tayo kasi dito ay medyo hindi masyadong mainit sa area na ito. Ilagay natin ang kanyang spark plug, tapos sigpitan natin gamit ang spark plug wrench. Yan guys. Sa araw ko lang itong tinrabaho guys, itong motor ni Madam. So sa oras na ito, mga around 2 o'clock na ng hapon. Sinimulan ko ito mga around 9:45. So yun, tambutso guys, wag mo natin kabit yan hanggat hindi natin napaandar ang kanyang motor. So siyempre, una ito kanyang susi. So mila pa kanyang trial, ibig sabihin goods pa. Start. Yun, walang starter guys, pitik-pitik lang relay. Kaya ang gawin natin is kickstart na tayo. Kaya pandarin natin guys, let's go. Yun, namatay mali. So yun na nga guys, umandar na ang motor. Yun na nga guys, since umandar ang kanyang motor, siyempre balik na natin ang kanyang muffler at ang kanyang air cleaner. Tapos ng air cleaner, balik natin ang mga kahan natin, tinanggal natin, saka natin washingan ang kanyang motor guys. Para masaya naman si Bossing, no? Si Bossing po ay on duty, no? At least pag drive ni Bossing mamaya is malinis na ang kanyang motor. At siyempre siya na lang ang mag-final, maglinis kung ano pang gusto niyang lagay sa kanyang motor guys. Ito, papalitan din natin ng bagong brake shoe yan. Tapos yung gulong, kailangan natin palitan ng bagong interior kasi flat po siya. So ito na nga guys, tapos natin siyang mawasingan. So at least mga 4 na balde na tubig ang nalinis ko dyan. Pero advice at sabi ko sa asawa niya is pawasingan na lang ito na may sabon. Pero ang importante is
nalinis na natin siya at hindi na siya masyadong alikabok. At nag-suggest din ako na palitan ng bagong seat cover kasi may sira ng kanyang seat cover. Kaya on natin kanyang susi guys para sa final andar. Let's go! Yan lang guys, kapag yung motor ay naka-experience ng ganitong senaryo, at least may idea na kayo. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless.